Magandang buhay sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters. Muli, nandito naman po tayo ngayon sa ating palatuntunan na aking pinamagatang ating balikan ang nakaraan, na kung saan dito po ninyo mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero syempre bago po natin ito umpisahan, big shout out sa ating Team Kapuso na nandyan ang ating founder, Ma'am Jane, Sir Freddy, Ma'am Christy Alforte, Ma'am Nelia, Miss Thor TV, kapatid Ray Marie, kapatid Sam TV, kapatid Irene, at sa lahat ng Team Kapuso. Shout out po sa inyo lahat. At syempre sa aking kasama rito sa bahay, isang vlogger din, Pinoy Firearms Instructor by Elmer Pelorin. At syempre, ROC, kapatid, shout out. At syempre nandyan si Sir Erwin Panganiban. At syempre si Ate Juicy Tixon, hello. At syempre sa aking team, The Voice and the Girls Family. Shout out. At ngayon, mayroon naman tayong sulat na babasahin mula sa ating kaibigan. Ito, atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, tawagin mo lamang ako sa pangalang Sarah. Kuya, nais ko rin pong mag-share ng aking kwento ng buhay. Kwento na hindi ko makalimutan. Naway magustuhan ang iyong tagapakinig. At sana mabasa po ninyo ang aking sulat dito sa iyong palatuntunan. Kuya, kolehiyo ako noon. Siyempre, maraming mga kaibigan. At minsan napapag-usapan ang mga plano sa buhay. Pag sakasakaling, papasok na sa mga relasyon na kung saan ika nga mag-aasawa na. Graduating kami noon, Kuya. Dahil 7 kaming magkakaibigan. Napaka-close namin. Kaya pagka kami nag-ipon-ipon, yun napapag-usapan. Yung iba, gusto daw nila, ang mapangasawa nila ay mapera. Yung iba naman, pangarap nila na ang masawa nila, engineer, may doktor. Basta yun ang mga plano namin noon, Kuya. Ako naman, ang sabi ko lang, kahit walang pera, basta mamahalin ako at minahal ko, okay na sa akin yun. Minsan napagtawanan pa ako dahil napakasimple lang daw ng aking pangarap. Iyon kasi ang gusto ko, Kuya. Yung simpleng pamumuhay lang. Hanggat sa nakagraduate kami. At sa madaling salita, nagkaroon kami ng mga magagandang trabaho, Kuya. Pero kahit ganun pa man, hindi pa rin namin nakakalimutan ang bonding namin sa isa't isa. Nagsisit kami pag may mga okasyon tulad ng birthday. Kailangan buo kami lagi, Kuya. At yun na nga, dahil sa tagal naming hindi nagkita,
nagkaipon-ipon ulit kami at nagkasama-sama, kuya. Ayun na. May mga nagsabi na, may mga boyfriend na raw sila. Yung iba, oo, nagkatotoo ang kanilang mga plano, kuya. Meron na siyang boyfriend na engineer. Basta ganun na lang ang sinasabi nila. Ako, kinumusti nila ako kung mayroon na. Wala pa talaga, kuya. Pero nag-enjoy ako sa buhay ko at sa trabaho ko. Hanggat sa katagalan, kuya, may nakilala ako. Itago na lang natin sa pangalang Rubin. Mabait. Sa totoo lang, kuya, napakatahimik niya. Nagtatrabaho siya sa isang kumpanya. At magalang si Rubin, kuya. Hanggat sa linigawan ako, at nakita ko naman na seryoso siya. Kaya mga 2 buwan pa lang siya nanliligaw sa akin, sinagot ko na agad. Dahil gusto ko na rin makaranas, kuya, na may boyfriend sa buhay. Dahil talagang nag-focus lang ako sa aking trabaho. At doon unti-unti kong nakilala ang ugali ni Rubin. Minsan napapag-usapan namin ang mga pangarap. Pero ang pangarap niya, kuya, simple lang. Sabi ko nga, pareho kami. Simple. Pero si Rubin, kuya, iba. Hindi siya showy sa kanyang pagmamahal. Kahit nga holding hands, kuya, hindi niya ginagawa. Kasi ayaw doon niyang may mga taong makakita. Pinaliwanag naman niya sa akin na ayaw niya yung napapag-usapan, lalo na kung nasa daan. Kaya ano lang talaga siya, kuya. Magkatabi lang kami kung nakasakay kami sa jeep at ihahatid ako sa bahay. Ganun lang kasimple si Rubin. Pag birthday niya, binibigyan ko siya ng regalo. Sapatos, damit. Kasi gusto ko makita si Rubin na porma siya. Kaya yun ang mga binibigay ko, kuya, kung sakaling may birthday siya. Pag nag-anniversary naman kami, niyayaya naman ako na kumain sa labas. Pero hindi siya mahilig magbigay, kuya. Masinop kasi siya pagdating sa pera. Kahit birthday ko, hindi siya nagbibigay, kuya. At naiintindihan ko. Dahil siguro sabi ko nga sa sarili ko, ganun lang talaga siguro si Rubin. Hindi mahilig sa mga bigay-bigay. Although ramdam ko ang pagmamahal niya sa akin.
Hanggat sa nagkasama-sama ulit kami, kuya, ng aking mga barkada. Yon, napag-usapan namin na dalhin namin ang aming mga boyfriend para naman magkakilala din sila. Yan nga, kinausap ko si Robin. At pumayag naman. Dumating ang araw na nagkasama-sama kaming lahat, kuya. Kasama ang aming mga boyfriend. Masaya kami. Napakaingay namin. Kaming mga babae nagsama-sama at ang amin namang mga boyfriend ay nagsama-sama. Pero yun nga, tahimik talaga si Robin, kuya. Lalo na, unang kita pa lang nila ng aming mga boyfriend. Kaya talagang nahiya si Robin, kuya. Kaya sinabi ko sa kanila na mahiyain ang boyfriend ko. At may okasyon na naman kami ni Robin. Nagbigay na naman ako ng regalo, kuya. Ganun talaga ako eh. Pero akala ko magbibigay din si Robin. Pero wala talaga, kuya. Masaya siya sa binigay ko. Ang tanging dala lang ni Robin ay bulaklak. Pero okay na. Masaya na ako na nakatanggap ng bulaklak mula sa kanya. Kaya masaya naman kami, kuya, na nag-celebrate ng aming 3 taon. Sabi ni Robin, mag-iipon pa siya. At kung sakaling makaipon na siya, ay magpro-propose na siya ng kasal. At halos lahat ng aking mga kaibigan, kuya, ikinasal na sila. At lagi kaming nandun. Present kami. Kaya tuloy lang ang aming relasyon ni Ruben. Pero minsan, kuya, inaabot din ako ng tupak. Kasi napapansin ko, kuya, masyado nang boring ang aming relasyon. Dahil hindi talaga nagbago si Ruben. Ganun pa rin. Kaya minsan, nakakatampo siya. Dahil ang dami ko nang naibigay sa kanya. Pero siya wala pa talaga, kuya. Wala pa akong souvenir galing sa kanya. Pero hindi naman yon ang kailangan. Ang mahalaga, nagmamahalan kaming dalawa. Pero minsan, nakakaramdam talaga ako ng boring, kuya. Lalo na nung mabisi na si Ruben. Hindi na ako may hatid. Dahil busy na siya sa kanyang trabaho. Kaya nakakatampo siya, kuya. Hindi ko rin alam kung bakit yun ang naramdaman ko.
Pero kung nagsasama naman kaming dalawa, lalo na kung dalawa lang kami, yumayakap siya, hinahalik-halikan niya ako. Kaya minsan nawawala din minsan, kuya, ang tampo ko. Hindi ko lang alam kung bakit. Siguro mayroon lang talaga akong hinahanap na gusto ko ya. Kaya minsan nag-away na kami. Dahil hindi niya ako naihatid sa bahay. Dati-rati, hinahatid naman ako. Nagtampo talaga ako, kuya, kay Ruben. Hindi ko siya kinakausap. Kung tumatawag siya, hindi ko sinasagot. Ewan ko ba kung bakit yun ang naramdaman ko. Kaya dumating si Ruben sa bahay. Nagpaliwanag siya. Na huwag naman daw akong magalit. Dahil nagtatrabaho lang naman daw siya ng maayos. Para sa aming bukas. Pero hindi, kuya. Sa inis ko sa kanya, hiniwalayan ko si Ruben, kuya. Laking taka nga ni Ruben sa akin. At ang dami niyang tanong kung bakit daw naging desisyon ko iyon. Mayroon na ba daw siyang kapalit? Sabi ko wala. Na-bored lang ako sa relasyon namin. Sabi nga ni Ruben sa akin, sabihin ko daw sa kanya kung anong dapat niyang gawin. Kasi yun lang daw talaga ang ginagawa niya. At ganun lang daw talaga siya kasimple. Seryoso siya sa aming relasyon. Bakit ko daw siya iiwanan? Sabi ko sa kanya, kailangan muna naming magkanya-kanya. Sabi nga niya, yun lang ba ang dahilan kung bakit ihiwalayin ko daw siya? Dahil na-bored siya. Hindi ko lang daw alam kung ano mga pangarap niya sa buhay para sa aming dalawa. Pero pinilit ko kaya. Kaya nagkahiwalay kami ni Ruben. Minabuti ko munang mapag-isa kaming dalawa. Minsan, ang mama ni Ruben tumawag sa akin. Bakit ko daw hiniwalay ang kanyang anak? Na wala naman daw ginawa ng masama. Sinabi ko sa mama niya, na-bored lang ako. Hayaan lang muna ako na mag-isa. Hindi ko na ba daw mahal si Ruben? Sabi ko naman sa mama niya. Umabot kami ng 5 taon. Kaya mahal ko ang kanyang anak. Pero sa ngayon,
Kailangan ko lang munang mapag-isa. Nakiusap ang kanyang mama na sana magkabalikan kami ulit. Dahil malungkot talaga daw ang kanyang anak. Madalas si Ruben sa bahay ko eh. Lalo na kung magsabi siya na darating siya. Kaya ako ay hindi umuwi ng maaga. Namamasyal ako mag-isa, kuya. Pero nakiusap si Rubin na umuwi na ako dahil hindi siya uuwi pag hindi ako makauwi ng bahay. Kaya umuwi na lang ako, ya. Pagdating ko ng bahay, nandun si Ruben, naghihintay. At kinumusta niya ako. Kumusta na daw ang aming relasyon. Hindi pa rin daw siya nagbabago. Lungkot na lungkot daw siya. Pero sabi ko, umuwi na siya. Tinanong niya ako ulit kung mayroon na ba akong bagong boyfriend. Sabi ko wala. Sabi ko sa kanya, umuwi na lang siya. At hayaan niya muna ako mapag-isa. Umuwi si Ruben, kuya, na malungkot. Kinabukasan, tumawag ang kanyang mga magulang. Umiiyak, kuya. Pinaalam niya sa akin na si Ruben daw ay wala ng buhay. Kuya, nagulat din ako sa aking narinig. Kaya, dali-dali akong pumunta sa kanila. Hindi ko akalain na grabe ang sakit na naranasan ni Ruben sa ginawa ko. At napag-alaman ko yan na cardiac arrest daw si Ruben. Sabi nga ng kanyang mga magulang, baka daw doon sa aming hiwalayan, kaya nagkaganon ang kanilang anak. Hindi man nila ako na diretsong nasisi, kuya. Pero, feeling ko, so sinabi nila, parang ako ang sinisi. At
Nagulat nga ako, kuya. Nang dinala ako ng mama niya sa kanyang kwarto, lahat ng binigay ko ay nakita ko. May mga pangalan, may mga date, kung kailan ko ibinigay. Grabe, kuya. Grabe ang aking naramdaman nang makita ko ng lahat ng aking binigay ay inalagaan ni Robin. Yung sapatos ay nandun kung kailan ko ibinigay. Napakaalaga niya sa mga binigay ko sa kanya. Kaya para akong binuhusan ng malamig na tubig sa ginawa ko kay Ruben, kuya. Pero wala na. Huli na ang lahat. Nawala na siya. Kuya, sana nagustuhan po ninyo ang kwento ko sa buhay. Kwento na hindi ko makalimutan hanggang ngayon. At nang dahil sa akin, nawala si Rubin. Sana mapatawad ako ni Rubin sa ginawa ko. Kuya, hanggang dito na lang ang aking sulat. At ito ang kwento ng aking buhay. More power. Sarah. Ma'am Sarah, maraming salamat po sa iyong na-share na kwento. Kwento na mapulutan din ng aral ng mga nagmamahal. Minsan kasi hindi natin alam kung gaano kalalim ang pagmamahal na ibinigay sa iyo ni si Rubin. Sabi mo nga, napakasimple niya. Kahit nga holding hands, halos hindi niya magawa kasi ayaw niyang mapag-usapan kayo sa daan. Kumbaga, ang kanyang pagmamahal talaga ay para lang sa inyong dalawa. Hindi niya ipinangalandakan na naging kayo. Pero ang katotohanan, mahal na mahal ka. Pero inabot ka na parang na-bored ka sa inyong relasyon. Sa 5 taon ninyong pagsasama. At dahil doon, dinibdib ni Sir Robin ang inyong hiwalayan. Dinibdib niya dahil totoo ang kanyang pagmamahal. Yun ang dahilan kung bakit siguro siya na-stress at nawala ng buhay. Pero hindi mo naman yun sinadya, ma'am.
dahil naramdaman mo din sa iyong sarili na parang na-bored ka. Siguro, sa susunod na mga pagkakataon, alam mo na ang gagawin. Hindi basta-basta na gano'n na lang iwanan ang relasyon, lalo na kung seryoso ang taong nagmamahal sa'yo. At yun ang napulutan natin ng aral sa mga nagmamahal, sa mga minamahal ng totoo. Sana huwag basta-bastang magdesisyon para hindi na maulit ang ganitong sitwasyon na may buhay na nawala. Ma'am Sara, maraming salamat. Sana may natutunan ka sa buhay. Pero sabi nga, talagang hindi talaga kayo siguro para sa isa't isa. Dumaan lang sa buhay mo ang mga ganitong sitwasyon. Kaya, tuloy-tuloy lang. Sana magkaroon ka ng panibagong relasyon na kayong lahat o kayong dalawa ay maging masaya. Muli mga kaibigan, ang masasabi ninyo sa kwento ni Ma'am Sara? Mag-comment at i-share na yan. Malay po natin, isa sa mga kaibigan ninyo magpadala dito sa ating palatuntunan at ating mabasa dito sa ating Balikan ang Nakaraan. At muli, maraming salamat po sa walang sawa po ninyong suporta dito sa ating palatuntunan. Muli, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, nawin niyo po akong isubscribe, mag-share, at mag-comment. Muli, ito nga po pala si Junsahay Bird, ang laging nagsasabing, God bless us all.